So guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat, saan man tayong sulok naroon. Apoy laging mag-iingat sa napakainit na panahon. So guys, meron lang akong isang komento o ibabahagi sa inyo na konting kaalaman sa pagpapatakbo sa pagmamaneho pag tayo nasa kalsada. At siguro naman alam natin pare-parehas kung ano yung viral ngayon sa social media sa naganap na may naganap na pamamahay. So guys, pag tayo ay nasa kalsada ay lagi nating baunin ang mahabang pasensya at lamig ng ulo. Kung tayo ay may ugaling sa sarili na hindi tama sa daan, ay iwan natin sa ating pamamahay para maging maayos ang lahat. So guys, ang inyong ka-Tiger bilang isang matagal na rin driver, at ako din ay nagtra-travel ng nakamotor, at halos na nasasakyan siguro ay akin na nahawakan sa kalsada. So guys, mayroon akong kaunting ibabahagi. Ito ay naayon lang sa aking pananaw ha. Hindi ko pinipilit na sinasabing ito ay tama, ito ay hindi. Ayon sa aking nakita sa mga video na naka-upload sa mga social media. So guys, lagi natin iwasan ang maging mapagmataas, ang maging mag-underestimate sa ating nakakasabay sa daan. So guys, kasi ganito lang simple, kagaya ng nangyari sa aking paningin nung aking pinanood ang video. Wala namang totaling na panggigit-git o anuman ang pangyayari. Sakali man sa tingin ay nagit-git siya, hindi naman ganun ka panggigit-git at hindi sinasadya. Malinaw naman na hindi sinasadya. So guys, kitang-kita siya ay u-overtaken. Naka-signal light naman ang naka-overtake nung u-overtake. So guys, kita naman sa kanyang dashboard nung malapit na ito si SUV, nung gaganon na nakita sa dashboard niya lalo yung binibilisan yung kanya naka-signal light naman si SUV. Wala namang masama kung nakita mo nagmamadali, naka-signal, nagbagal ka pero mo siya, di ayos sana, wala sana kayong problema pare-parehas. So kasi ang pagpakumbaba, ang maging mapagbigay, hindi karuwagan at hindi nagsasabi na ikaw ay tanga. Hindi mo ba yan ay isa sa nagpapataas ng moral ng pagkatao ng isang tao. Dahil naging marunong ka, naging mapagbigay ka, papalakpan ka pa ng mga tao makakakita at makakaunawa sa iyo na ganun sana. So guys, nandiyan naman na nangyari na. Pangalawa, mali doon ay bakit kinailangan pa nating habulin o pilitin. Kita naman natin ang bilis na niya nawala, di na nga halos makita sa kanyang camera So guys, kawawa yung isa na nakulong, kawawa, mas kawawa naman yung pamilya. Kaso ganito guys, ang pangyayari dapat na lang ang nangyari. Kaya napilitan bumunot ng baril kasi hindi naman intention din sa palagay ko hindi siguro na intention pumatay o mamaril. So siyempre umaatras na nga siya, sinusugod pa rin siya. Siyempre siguro pumasok sa isip niya na halos lahat ng papalapit sa kanya kalaban niya. Hindi niya alam na yung iba aawat lang, kaya napilitan ang taong bumunot ng baril. So pagkakamali lang doon, pati pa nga yung kanyang sariling kasama, kalibing partner yata yun, yung babae, tinamaan niya. Kaya guys, ang masasabi lang ng inyong ka-Tiger, pag tayo nasa daan, ingat, pagbigyan kung anong gusto nila. Huwag na natin kailangan sabayan, hindi natin kailangan habulin. Dapat hindi na hinabol para hindi nagka-problema. So ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Ayan, may nakakulong, may nakaburol. So kaya labas ang pasambad ng huli niyan, kaso pa sila, abala pare-parehas. Kung pinagbigyan, nakalusot na, hindi wala sa problema, masaya pa rin sila pare-parehas. So guys, kaya lagi natin panatigin sa sarili natin ang maging mapagbigay, pasensyoso, at lawakan lagi ang pag-unawa sa ating mga nakakasabay. Kasi kahit anong ingat natin, kung ang kasabay natin hindi nag-iingat, pero iba pa rin ang nag-iingat tayo. So sana maging lesson learned to. Hindi ko sanay na lahat, halos hindi ko nila lahat ng riders kasi marami na rin ako nakita o experience. Pagka marami magkakasama, kala mo may-ari na ng kalsada.
Mandyan yung, ilang beses ko na naranasan yan. Pag lagpas sa akin, papakyuan pa ako. Kung marami, ayos lang. Hinahayaan ko. Yun ang kaliligayan niya eh. Pinababayaan ko. So guys, ganun lang. At ito sana maging lesson, lalong-lalo sa mga grupong rider. Pagka nasa daan, sana naman matuto tayong magbigay sa ating mga kasabay. Huwag natin underestimate na kayang-kaya natin yan, marami tayo. Wag, paano nga kagaya nun? May baril pala. So ano ngayon ang nangyari? Yun ang masasabi ko lang. Ito ay aking sariling pananaw. Pero talagang kahit saan natin tingnan ang gulo, kung hindi hinabol, wala sanang mangyayaring ganyang bagay. Kaya sana maging lesson sa atin lahat yan. So ang inyong ka-Tiger, lalong-lalo sa mga bagong nagmamaneho, huwag masyadong mapusok sa manibela sa pagmamaneho. Lagi natin isipin, may pamilya tayo na mag-aantay sa atin pag uwi natin at umaasa sa atin. Kasi ang inyong ka-Tiger, ganyan din ako nung bago ako. Aminado ako sa sarili ko. Ayon sa mga karanasan ko, natuto ako. Kaya pag kami napansin tayo nagmamadali at o-overtake, huwag na natin sabayan kahit na kaya na sasakyan natin. Hayaan na natin siyang mauna. Kasi marami ako napapansin kung kailan mo o-overtakean tsaka magmamadali, hindi ka pagbibigyan. O, ano nagiging nangyayari? Nagkukos ng aksidente, abala kayo pare-parehas. Handyan na magtuturuan na kung sino ang mali. Samantalang pinagbigyan mo, walang kahit anong mangyayari. So, hindi ko sinasabing perfectong driver ang inyong ka-Tiger. Kasi may mga pagkakataon din tayo ang ganyan din ang ginagawa natin. Pero, ang akin ay paalala at lesson na sana sa ating lahat ito ang mga nangyayari ng ganyan. Kasi, lagi natin isipin, hindi nagpapababa ng pagkatao pagkalalaki natin ang pagiging pagbigay. Laging kailangan lamig ng ulo, haba ng pasensya, at pag-unawa sa lahat ng kakasabay. At sa pagpapatakbo, lagi natin isipin na hindi natin sarili ang kalsada. Ulitin ko, sana lang na ang ating mga ka-riders ay magkaroon tayo ng lesson learned dito sa nangyari na ito, na kahit tayo marami, wag natin underestimate na kayang-kaya natin yung kasabay natin. Ako, pag nagmumotor ako papuntang Bulacan, sa haba ng biyahe ko, minsan 6 na oras, 5 oras. Minsan, andyan, makakakita ka kung kailang ka overtake, bibilisan niya, palibasa matuloy ng motor niya. Hindi ka pagbibigyan. Yung ginagawa ko, paiwan na ako ulit ng malayo. Bayaan ko na siya. Andyan naman yung 4 wheels ang dala ko. Kailan ka overtake, matuloy mo kanya. Ganyan din ang gagawin. Sana sa atin mga driver, lalo sa mga bagong driver, inuulit ko. Dahil ako, dinanas ko ng mga bagay na yan, ay maging aral sa atin lahat ito. Kagaya niyan, sabi pa nga nung mga comment doon sa nabasa ko, may nagko-comment, yun, may pag-asa pa makalaya. Pero yung na-disgrasya, wala na. Kaya sana, laging ingat tayo sa daan. Yan lang ang magiging payo sa inyo ng inyong ka-Tiger. Dahil ang inyong ka-Tiger, may 2 dekada na rin nagmamaneho sa kalsada, kung saan na rin nakarating na biyahe, kahit na paano may malalayo na naging biyahe ang inyong ka-Tiger. At nakasalamuha sa pagiging bus driver ko lang sa EDSA. Siguro naman alam ninyo ang pagiging bus driver, lalo sa EDSA. Kaya kung pagiging reckless lang ang pag-uusapan natin, kahit na paano inaamin ko ang inyong ka-Tiger ay hari din ng kalsada noong panahon ng EDSA. Pero napag-aralan ko at napag-isip-isip ko bandang huli. Kaya ang inyong ka-Tiger ngayon, alamin ko naman, pamisa-misan pa rin tayo ay nagpapatakbo ng mabilis, pero walang masama magpatakbo ng mabilis. Basta clear ang kalsada, karapatan mo yan. Basta laging kaliwat kanan, uulitin ko, mabilis ang mata, mabilis ang isip, mabilis ang mga paa, laging alerto kailangan. Yun lang ang kailangan natin. Kaya kung iisipin, ang isang driver ay napakahirap kasi lahat yan ay gumagana: paa, kamay, isip, mata, pati pandinig. Kaya lagi kong masasabi sa inyo mga ka-Tiger, tayo nasa daan, ingat. At pag may nakikita tayong nagsignal, pagbigyan na natin. Huwag na natin. At kung medyo git-git ka ng konti, why not? Hindi ka naman huwag mo nang habulin.
Wala magiging payo ninyo ka-tiger kasi talagang unang maling-mali doon. Ang hinabol mo pa ating doon. Yun, kung walang cause ng panghahapol at pangbugbog, walang mangyagaganap na ganong bagay. Kaya muli ang inyong ka-tiger na nagsasabing ingat tayo sa daan at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Muli, maraming salamat sa inyo. Bye!